I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga best. Ayan, meron tayong very good news for everybody. Nako, mga kababayan, lugi na naman ang negosyo ng mga sindikato. But anyway, shout out sa mga Marcos Loyalist, supporters, Filipino and OFW. Nako po. Kung nakikita nyo mga kababayan, ay in-inspection po ni President Investment and Economic Affairs si Frederick Go, mga kababayan, ang nasabat ng milyon-milyon at gabultong bigas na smuggling ng mga sindikato. Lugi ang negosyo mga kababayan. Para kumpleto, detalyado, nako guys, ang dami nito matindi, kaya luging-lugi ang ating mga ito guys, ang ating mga local farmers, no? But anyway, para kumpleto detalyado, sabi ko nga, basahin ko. Sabi dito mga kababayan ng Philippine News Agency, Agri-Smuggling Crackdown Authorities seized some 26,528 sacks of smuggled rice worth approximately 38 million in a warehouse in Talisay City, Cebu on June 20, 2025. Agay, nung June 20, 25 pa yan. Kasi alam nyo mga kababayan, once na nakumpiska, no, at itong mga smuggled na rice na ito, na bigas, or anumang produkto, binibigyan kasi ng 15 days yan para magsumite ng mga kaukulang dokumento. Pero pag wala silang maipakita, matik yan, smuggled yan. Kaya ngayon, pinablis po ngayong araw na ito, July 10, 2025. Agay. You see, mga beswa? Kahapon, actually, July 8. Ngayon lang dumaan sa aking wall, mga kababayan. Biro nyo yun? M goes. You see, this is the first enforcement operation of the Anti-Agricultural Economic Sabotage, which is an AAES Council, which was created under Republic Act 12022 or the AAS law, the council said in the new release Wednesday, July 9, 2025. Kahapon po yun. Di kayo naloka. Lugi ang negosyo ng mga smuggle ng mga sindikato. Ayan. Wala kayo talaga kawala no? Marcos pa ang nakaupo Ay, kawawa kayo. Lagi kayong lugi. Malamang ito mga kababayan itong mga nakumpiskang bigas na ito. Malaking tulong ito sa kadiwa guys. Sa kadiwa ng Pangulo, ibibinta na naman doon ng 20 per kilo ng bigas. Para sa ating mga mahirap na mga kababayan. Maganda ito guys, maganda ito. Nadadagdagan na naman ng stock ng NFA. MGOs, maganda yan ay nakakatulong itong mga smuggling ito para madagdagan ang stock ng NFA. But anyway, the other side naman, malaking ito guys, malaking epekto nito sa mga local farmers na itong mga smuggling na bigas na ito. Alam niyo, hindi sila talaga tumitigil-tigil pero ang Marcos administration hindi rin tumigil sa paghahanap sa kanila. Matirang matibay hindi nyo kaya ang kasalukuyang administrasyon. Talagang masasakuti kayo talaga The operation led by the Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go, stemmed from a letter of authorities issued by the EES Executive Committee directing an enforcement group to inspect the different warehouse in the city's Kimba compound for the allegedly containing smuggled agricultural products in violation of the EES
low. Oh, Goes. Actually guys, marami pa yan siguro. Yung mga warehouse dyan. Dapat yan susuyurin, ano? Para nang makita. Nang matigil-tigil itong mga kalukuhan na pinagawa ng mga sindikato na ito eh. Kaya nga tumataas ang mga presyo ng bigas talaga ng mga panahon na yun eh. Oh, itong last 2022 talaga mataas ang presyo ng bigas. O kailan lang itong bumaba mga kababayan ha? Sa presyo ng bigas sa palengke ngayon ay bumaba talaga. Oo, sa totoo lang. So dahil dito mga beswa, tuloy. Ayan, the EES Council was established to combat large-scale agricultural smuggling, hoarding, profiteering, and cartels. This operation underscores President Ferdinand R. Marcos Jr. strong commitment to safeguarding food security and upholding the rule of law. Oh, you see, ano ngayon, mga smuggle, wala kayong kawala. Ayan, biro nyo, 38 million ang halaga niyan. Aba, congratulations sa ating mga autoridad na nakasabat nito. Siyempre guys, kudos naman talaga sa Marcos administration na talaga namang grabe, ang daming nasabat na mga illegal na produkto na pumapasok sa bansa. Hindi lang yan mga besa, ang mga kontrabando pa ng mga illegal na pinagbabawal na gamot. Agay. O itong highlights, pakita natin sa inyo. Okay? Ayan o, in-inspect ni Sir Go. Ayan o, grabe ano. Oh, mukha yatang bagong-bago itong bigas na ito. Mukha yatang bagong pagiling. O, malay mo guys, imported ito ano. O ba, social. Luging-lugi talaga ang kumpanya ng sindikatong ito guys. Oo, diba? Kawawa kayo talaga. Wala kayong kita. Lugi. Agay. So yun mga kababayan, courtesy po ng PNA. I-research nyo, Philippine News Agency. Ayan. Wow. And congratulations sa ating mga otoridad. Talaga naman ng hard work na sila talaga. Alam nyo guys, kakaiba ang administrasyon ngayon. Ano? Mga makriminality man, mga smuggle man, o mga kontrabando man, ay talaga naman ang daming nasasakote. Ano? Ang dami ding mga kaso na nasusolve sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. In fairness naman talaga sa galing niya. Ano? Grabe. O, biro nyo, ang daming bigas yan. Ay, punong-puno ang NFA warehouse, guys. So, yun, guys, ang aking, so, yun, mga kababayan, ang pinaka-latest updates video ko sa inyo. Ayan. See you again on my next upload. Okay, don't forget to like and follow me, mga kababayan. Likes po tayo. Kasi itong mga dilis, nire-report ako, guys, mas report nyo ako, dahil ba yung mga pinost ko dyan sa community ko. Oy, so yan ay pag-i-inform sa taong bayan kung ano ang nangyayari sa kapaligiran ng Pilipinas. Di ba? Hindi tayo nagpo-post dito or nag-upload ng video ng fake news, okay? Lahat yan mga legit ang mga source ko. Oy, puro kayo mass report. Ay, nako. Kaya kinakarma ang puon nyo sa kagagawan nyo. So, yun guys See you again on my next upload. Bye bye, yan babus. God bless Philippines.